Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. Narito tayo ngayon sa Pier 10 sa Manila North Harbor para itid sa inyo mga balitang amin nakalap sa loob at labas ng Pantalan. Ako po si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan. Ready for pullout na ang halos 700 containers ng bigas sa mga pantalan sa Maynila. Pero ang ilang mga consignee, higit sa 3 linggo nang hindi pinupull out ang kanilang rice shipments. Ang resulta, nakatenga sa mga pantalan ang halos 24 million kilograms ng mga bigas. Yan ang sinabi ni Philippine Ports Authority General Manager J. Santiago nang siya'y bumisita sa Manila International Container Terminal o MICT nitong Huwebes, September 19. Ani GM Santiago, cleared na sa Bureau of Customs ang 888 20-foot containers na ito ng bigas sa MICT at South Harbor sa Maynila pero hindi pa rin pinupull out ng mga consignee. Kung mataas ang presyo ngayon, kaya tumataas ang presyo kasi kinukulang tayo ng supply. So ngayon, napag-aralan naman natin yan na kung halimbawang dagdagan mo yung supply, magkakaroon ng natural reaction niya na bababa ang presyo. So sa tingin namin, ay nararapat lamang na sa tamang panahon at sa agarang panahon ay kailangan mailabas yung mga bigas dito na nakatenga pa na pwede naman nang i-release para makaapekto siya na mapababa yung presyo ng bigas sa merkado. Ang isang 20-foot container ay may maximum capacity ng mahigit kumulang 27 metric tons o 27,000 kilograms. Ang isang sako ng bigas ay may timbang na 50 kilograms. Ibig sabihin, ang isang 20-foot container ay kayang maglaman ng hanggang sa 540 sako ng bigas. Kung imumultiply ito sa bilang ng mga nakatenggang container sa MICT at Manila South Harbor pa lamang, aabot na sa halos 24 million na kilo ng imported na bigas ang hindi pa nakukuha ng consignees sa pantalan at nadadala sa kanilang mga warehouse. Paliwanag ni GM Santiago, maaari umanong makonsidera bilang hoarding ang ginagawa ng consignees na pagpapatagal sa kanilang rice shipments sa pier. Naghihintay lang din kasi umano mga ito na tumaas ang presyo ng bigas sa mga bilihan bago nila ilabas ang bigas nila sa mga pier. In fact, ang ginagawa nila dito ay gano'n na din lang, parang kumbaga pinapatagal mo dito. Katulad nung nabanggit ko kanina, meron tayo mga container dito na 275 days na. So pareho na din lang yun, nagkaiba lang ng lokasyon pero hoarding na din natin matatawag yun. So dapat doon siguro kung sino man ang ahensyang dapat na nagsusupervise at nagbigay ng permit doon at namamahala sa ating pangangalakal sa agrikultura, sa bigas, dapat siguro ay reviewin nila yung estado ng consignee na yun, kung bakit napakabagal or bakit napakatumal ng paglalabas nila ng mga iniimporta nilang bigas. Pinabulaanan din ni GM Santiago ang paratang na port congestion ang hadlang sa pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Primarily, we are here to inform the public that as far as the organization of the Philippine Ports Authority is concerned, that we are doing our best to make sure that our entire port operations are efficient so that we can actually minimize the cost of logistics not only para sa bigas but also for other importations, and it is unfair that there will be attributions na ang port congestion kung saan ang PPA ang dapat na namamahala ay nakakadagdag sa presyo ng bigas na malayo sa katotohanan. Ang ayaw nating mangyari ay ang gagawin nating sangkalan dito ay ang Philippine Ports Authority na doon natin sa PPA isisisi na kaya mataas yung presyo ng bigas ay dahil sa port congestion. Bilang aksyon laban sa pagkatenga ng mga sako ng bigas sa pantalan, magmula October 1, isa sa publiko na ng Philippine Ports Authority ang pangalan ng mga consignee ng imported na bigas na may overstaying rice shipments sa mga pantalan kahit pa ito ay cleared na ng Bureau of Customs. Meron tayong listahan at ang pangako ko, ang binagbigay alam tayo sa Department of Agriculture na simula October 1 ay regular na tayong magpapublish nung mga containers at mga consignees na may mga overstaying na mga particular sa bigas para malaman na din ng taong bayan kung sino-sino ba yung mga mga involved or mga players na na maaring may pagkakataon na nagkakaroon ng epekto doon sa pagtaas ng presyo ng bigas. Pinag-aaralan din ng ahensya na doblehin ang 700 pesos na storage fee na binabayaran ng mga consignee sa panahong mag-overstay na ang kanilang shipment sa pier bilang dagdag na penalty. Dagdag pa rito, sinabi ni GM Santiago sa isang hiwalay na interview na pagdating sa susunod na buwan,
Ang mga container na matagal nang nakatenga sa mga pantalan ay maaari nang ideklara bilang abandonado. Starting October 1 po, magsisimula na tayo ng bilang dyan na those mga containers po na mahigit 30 araw nang nakatenga after being cleared ng Bureau of Customs ay mag-aabiso na din po tayo sa Bureau of Customs na maaari na po nilang ideklarang abandonado yon at ilitin na po yung mga kargamentong yon. Matatandang sinabi ng Department of Agriculture na port congestion ang isa sa mga hadlang sa pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Sa isa namang press conference na ginanap sa Malacanang nitong Lunes, September 23, sinabi ni GM Santiago na dahil sa pagsisiwalat ng PPA sa mga ginagawang ito ng mga consignees, na pull out na ang 300 sa halos 900 mga containers na ito ng bigas sa nagdaang weekend. Ginanap sa Manila North Harbor ang turnover ceremony ng 28 mobile clinics mula sa Department of Health patungo sa mga geographically isolated and disadvantaged areas sa Mindanao. Biyernes, September 20 nang magtipon sa Manila North Harbor ang mga kawani ng Department of Health, Office of the President at mga opisyal ng iba't ibang local government units mula sa Mindanao para sa turnover ceremony ng mga mobile clinic na tinatawag ding Mobile Primary Care Facility Vehicles. Sa pamimigay na ito ng mga mobile clinic sa iba't ibang mga probinsya sa Pilipinas, umaasa ang Department of Health na mas magkakaroon na ng access sa mga serbisyong pangkalusugan ang mga nasa geographically isolated and disadvantaged areas sa Pilipinas o yung mga komunidad na malalayo sa mga syudad at healthcare services. Dumalo sa turnover ceremony si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagbigay ng kanyang inspirational message. Matapos ang turnover ceremony, isinakay sa MV Togo Masikap ang first batch ng mga mobile clinic na ito patungo sa Cagayan de Oro. Ang susunod na batch naman ay ipapadala sa Pantalan sa General Santos City, isang araw matapos ang turnover ceremony. Dumaong sa Manila South Harbor ang Italian Navy training ship na Amerigo Vespucci bilang bahagi ng global tour ng barkong tinagurian bilang World's Most Beautiful Ship. Ang 73 taong gulang na barko ay dumating sa Pier 15 sa Manila South Harbor alas 9 ng gabi nitong September 13. Lula ng higit 200 at 6 na po nitong mga opisyales at kadete. Kinaumagahan, malugod na pagsalubong ang bumungad sa mga crew ng barko mula sa Philippine Navy na dinaluhan din ni Italian Ambassador to the Philippines Davide Giglio. Binuksan sa publiko ang barko nitong September 15 hanggang September 17 kung saan nagkaroon ng pagkakataon ang mga bibisita rito na umakyat sa deck ng barko at masilayan ang ganda nito. Nanatili ang Amerigo Vespucci sa Manila South Harbor hanggang September 18. Isang araw lamang nang dumating sa Manila South Harbor ang Amerigo Vespucci ay 2 German Navy ships naman ang dumaong sa parehong pantalan nitong September 16. Mag-aalas 10 ng umaga nang dumaong ang Baden-Württemberg F222 at ang Frankfurt AM Main A2412 sa Pier 15. Ang pagbisita ng mga barkong ito ay parte ng kanilang Indo-Pacific deployment ngayong taon. Nanatili ang mga barkong ito ng German Navy sa Manila South Harbor hanggang September 19. Sa balitang global, kasalukuyang nakikilaho ang Philippine Ports Authority sa 38th Advanced Course on Port Operations and Management ng International Maritime Organization o IMO sa Haropa Port sa bansang France. Kasama sa mga itinuturo sa kursong ito ang Port Organization, Ship Call Operations at Public Domain Management na pinangungunahan naman ng Port Institute for Training and Research. Si PPA spokesperson Eunice Samonte ang ipinadala ng ahensya para maging kinatawan nito sa internasyonal na pagtitipon na magtatagal hanggang October 11. Nitong ikatlong linggo ng Setyembre, nagpatuloy ang mga aktibidad na isinasagawa ng Philippine Ports Authority bilang bahagi ng Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month o MANAMO ngayong taon. Tuloy-tuloy ang pagtatanim ng mga puno at bakawan na isinasagawa ng mga Port Management Office o PMO ng PPA sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kabilang na dyan ang PMO Zamboanga na nagtanim ng aabot sa 1,000 mangrove propagules o punla ng bakawan sa Barangay Talabaan sa Zamboanga City. Nara seedlings naman ang itinanim ng mga kawani ng PMO Palawan sa paligid ng isang elementary school sa Puerto Princesa City. Ang PMO Bicol, sabay na isinagawa ang pagtatanim ng puno at pagdilinis ng dalampasigan sa Pasacao, Camarines Sur nitong Martes, September 17. Magkakahiwalay na cleanup drives naman ang isinagawa ng PMO Bohol, PMO Lanao del Norte Iligan at PMO Davao nitong ikatlong linggo ng Setyembre.
Hindi rin nagpahuli ang PMO Batangas na sabay-sabay isinagawa ang tree planting activity, port educational tour at cleanup drive sa Batangas Port. Ang mga kawani naman na nagmula sa Philippine Ports Authority Head Office ay sumali sa National Coastal Cleanup na ginanap malapit sa Mall of Asia sa Manila Bay. Masaya kasi nakatulong ka sa paglinis ng coastal. At saka maraming tao kaya hindi mo mararamdaman pagod kahit na mahirap. Inaasahang magpapatuloy ang mga aktibidad ng PPA na bahagi ng Manamo 2024 hanggang matapos ang buwan ng Setyembre. Ang Manamo ay pinagdiriwang sa buong bansa alinsunod sa Presidential Proclamation No. 316 Series of 2017 na naging hudyat upang ipagdiwang ng sabay-sabay ang lahat ng maritime-related activities sa bansa tuwing Setyembre. Bilang parte nito, ang bawat PMO ng PPA ay inaasahang magsasagawa ng tree planting activities, cleanup drives at port educational tours. Dumalo ang mga kawani ng Port Management Office ng Misamis Oriental, Cagayan de Oro sa paglulunsad ng isang seafood village sa Cagayan de Oro City bilang bahagi ng 61st Fish Conservation Week. Ang seafood village na ito ay naglalayong magbigay halaga at pansin sa iba't ibang klase ng mga produktong pangisdaan mula sa mga lokal na micro, small, and medium enterprises sa buong Northern Mindanao. Ang paglulunsad ng Seafood Village ay umaayon sa tema ng Fish Conservation Week ngayong taon na sama-sama tungo sa maunlad at likas kayang pangisdaan sa bagong Pilipinas. Ang temang ito ay nagbibigay diin sa sama-samang pagsisikap na kailangan upang isulong ang parehong pang-ekonomiko at pangkapaligirang aspeto ng sektor ng pangisdaan. At yan ang mga balitang amin nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa araw na ito. Manatili nakatutok sa aming social media pages, itype lamang po ang Philippine Ports Authority sa Facebook, YouTube, X, Instagram at TikTok para manatiling updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli mula rito sa Pier 10 sa Manila North Harbor, ako po si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan.